Hello guys, I'm CJ Altonaga as your accountant for today. Then I will be discussing ngayon yung 1701Q second quarter for those who choose yung graduated pero OSD or ang ating optional standard OSD, ang ating optional standard deduction. Ito ay for newly registered sellers. Registered sila between April 1 to June 30. So, disclaimer, the ID only, not the actual filing. For graduated tax rate with OSD as their deduction, kasi 40% lang. Then, for sole proprietor and mixed income earner, and for newly registered seller. Topics for non-VAT registered person. So, pwede naman din na VAT, pero may iba lang sa ating kasi imbis na 2551Q ang gagamitin 2550. So, ito yung COR natin. So, kapag may ganito ka, syempre magpa-file ka ng ating 1701Q. So, kailan siya nagpa-file? First quarter. Ang due is May 15. Kailan yung first quarter? January, February, March yung first quarter. Pero since second quarter na tayo pa-register, ngayon lang tayo magpapasa. Ibig sabihin, kung register ka na April, May, June, magpapasa ka ngayong August 15. So, ganyan. So, third quarter on or before November 15. Ganyan. So, paano yung formula naman natin with OSD? So, ito lang tayo, sales. Tapos, i-disregard natin to. Wala ito kasi ang nakalagay dyan is applicable only if availing itemized deduction. So, gross income is equals to sales din yan. Parehas din siya kasi nawala ito. Kasi no na to, no. So, less tayo ng optional standard deduction. Nakalagay or. So, optional standard deduction or yung 40% of the item 36. So, ayun na. Makakalaman mo na yung net income or loss or 60% ng gross sales mo. So, ganyan lang siya. So, ito yung graduated tax rate. Kapag 250 below, yung naging net income mo, ibig sabihin, gross sales mo times 60% is 250 and below, wala kang babayarang tax ngayong 1701Q second quarter. So, kapag above na siya, possible na may bayaran ka kasi may 15% in excess, tapos 22,000 agad, ganyan. So, na tayo. Ano ba yung ating sales natin? So, ang sales revenue receipts, ang nakalagay dun sa atin, ay net of sales, returns, allowances, and discounts. Okay, net na. Ibig sabihin, nakaless na yung ating mga returns and allowances and discounts. So, ibig sabihin na ito, total product subtotal from date of registration. Kung kunyari, May 24 ka nakapag-register, ang sales is May 24 to June 30. So, dapat sales declared dun sa ating 2551Q, panigurado nakapag-ano na kayo nito, nakapag-register na, nakapag-submit na kasi kailangan siya nung July 25. So, same siya ng i-declare natin na sales in 1701Q second quarter. So, ano nga ba yung, kunyari, ito ang ating second quarter na sales. So, second quarter na 2551Q. So, ang sales natin kunyari ay 143,456. So, ganyan. 143,556 yung na-report natin sa 2551Q. So, yun din yung re-report natin. Same siya dapat dito sa 1701Q and yan, 2551Q. Pareha siya. So, kailangan nyo munang i-download and install the EBIR forms offline. Meron akong video niyan. Scan nyo na lang. Pero, nag-iba yung BIR, nag-iba yung BIR website. So, baka gumawa ulit ako kung saan magda-download. Pero sa BIR website lang siya. So, paano i-download and install yung EBIR forms offline? Yun yung,
So, ganito siya. Pag nakapag-install, na-open mo na, ganito yung mangyayari. Pero sigurado, alam nyo na yan kasi nakapagpasa na kayo ng 2551Q dapat. So, ano dapat ang ilalagay natin dito is 1701QV. Lagi natin tatandaan na may V 2018 yung ating form na gamitin. Kasi yan yung datas natin. So, i-click lang natin yung fill up. Then, mapupunta tayo sa first page. So, itong first page, ayan, ang lalagay lang natin for the year 2024, then second quarter, then no, kasi first natin tong 1701Q, hindi pa tayo magbabago. So, single proprietor, then itemize, graduated income tax rate. So, dalagay nyo lang dyan yung date of birth nyo, citizenship. Tapos, dito kasi, ayan, graduated. Pero, kung nung nakaraang video ito naman ngayon kasi optional, standard deduction yung pipiliin natin. Okay? Again, for sole proprietor to, business income, sole proprietor, business income. Okay? So, kung mix-up income earner ka naman, same, 2024, second quarter, no. Then, single proprietor, pero magiging mixed income, graduated. Okay? Kung kanina nandito, dapat ikaw, kapag mixed income earner, ay dito ka. So, mixed income earner ay mga may trabahong salary. May nare-receive na salary. Yan. Tapos, dito, same lang din, graduated and OSD. Bakit nga ba tayo nag-OSD? Kasi walang masyadong resibo. Walang maresibo tayo from. So, ito yung 2551Q natin nung second quarter. 143, 456 nga, diba? So, page 2 natin ng 1701Q. Ganyan lang yan. Magaganon lang. So, itong 143, 456, dapat same siya sa ating 1701Q na sales receipts and invoices. Tapos, automatic na yan. Kaya naka-gray area yan. Is nag-automatic compute siya. So, ganun lang. So, ang net income natin for this quarter is 86,000. So, as I said nun sa tax table kanina, 86 is below 250K, so wala kang babayaran. So, zero yung babayaran mo. Yun lang. Wala ka nang babayaran sa BIR ngayong quarter. Yan. Ito ay automatic na, kaya naka-gray yan, hindi mo pwedeng i-edit yan, mga yan. Hindi mo pwedeng i-edit, kaya may gray area yan at nag-automatic compute yan based on the graduated tax rate. So, ganyan. Ito sa first page ulit. So, kanina nasa second page tayo, ngayon ibabalik mo sa first page. Tapos, i-validate mo. Pwede mo namang hindi ibalik, tapos i-validate mo lang agad. Then, pagka-validate, kung kompleto ka na sa details, i-submit final copy na lang. Tapos, pagka-submit final copy, hintayin mo, since wala ka naman babayaran, or kung may babayaran ka, hintayin mo na lang yung ating tax return receipt confirmation, which is this, yung confirmation nung BIR form. So, 2018-2024, dapat maging Q2 to. Kasi hindi pa nakakapagpasa ng amin, kaya hindi ko pa malagay dito. So, kung may payment, pwede naman sa e-payment channels or other bank na registered na ay recognized na ating RDO. Yun lang. Mabilis lang yung sa OSD kasi same lang siya ng sales ng 2551Q. So, yun lang. Reminder, file and pay 1701Q 7 quarter on time, which is on or before August 15, 2024 to avoid penalties and interest surcharges sa ating mga account. So, ayun lang. Thank you. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. Please watch the ads kung meron man. Salamat.